Isang magandang kwentong kapupulutan natin ng aral. Si Barsisa ay isang kilalang abid malakas ang pananampalataya. Nung panahon ng Bani Israel, kilala siya sa kanyang matinding pagsamba. Lagi siyang nag-aayuno, nagdarasal at halos lahat ng tao ay humahanga sa kanyang kabanalan. Ngunit dito papasok ang pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Si Barsisa ay nakatira sa isang lugar ng pagsamba na malayo sa tao. Doon, buong buhay niya ay nakatuon sa pagdarasal at pag-alaala kay Allah. Wala siyang ibang inatupag kundi kabanalan. Dahil dito, mataas ang tingin sa kanya ng mga tao sa komunidad. Dumating ang tatlong magkakapatid na lalaki na pupunta sa digmaan. Mayroon silang kapatid na babae na maganda at marangal. Dahil natatakot silang mapahamak ito, naisip nilang ipagkatiwala ito kay Parsisa dahil siya'y kilala bilang pinakamatuwid na tao sa kanilang lugar. Noong una, tumanggi si Barsisa. Ngunit kalaunan, pumayag siya sa pangako na siya'y magbabantay lamang at wala ng iba. Sa simula, iniiwasan niya ito at naglagay ng bahay na hiwalay para sa dalaga. Ngunit dumating si Shaitan at dahan-dahang binubulong kay Barsisa. Mabuti kung kausapin mo siya paminsan-minsan, baka siya'y malungkot. Mas maganda kung ikaw na ang magdadala ng pagkain kaysa ibang tao. Hanggang sa nagsimula silang mag-usap, unay simpleng tanong, hanggang sa nauwi sa matagal na pag-uusap. Dito, lumalim ang tukso. Sa kalaunan, si Barsisa ay nahulog sa kasalanan ng zina, adultery kasama ang babae. Sa takot na madiskubre, lalo na't nabuntis ang babae, pinilit niyang itago ang lahat. Nang dumating ang oras ng panganganak, mas lalo siyang kinabahan na baka mabunyag ang kasalanan niya. Kaya't inudyukan siya ni Shaitan. Napatayin ang babae at ang kanyang anak. Sa huli, ginawa niya ito, pinatay ang babae at ang sanggol at saka ibinaon ang mga katawan. Pagbalik ng tatlong magkakapatid mula sa digmaan, tinanong nila si Barsisa tungkol sa kapatid nila. Sinabi niya na ito'y namatay dahil sa karamdaman at itinuro ang pinaglibingan sa kapatid nila. Ngunit dumating si Shaitan sa anyo ng isang tao at sinabi sa tatlong magkakapatid kung ano talaga ang nangyari at kung saan nakalibing ang kanilang kapatid. Hinukay nila ang pinaglibingan. Nakita nila ang kalunos-lunos na sinapit ng kapatid nila. Agad nilang pinuntahan si Barsisa at hunuli si Barsisa. Habang dinala si Barsisa sa parusahan para pugutan ng ulo, muling nagpakita si Shaitan at nagsabi, "Ako ang dahilan ng pagkakahulog mo sa kasalanan. At ako rin ang tanging makakaligtas sa iyo ngayon. Kung gusto mong mailigtas kita mula sa kaparusahan, may isang kondisyon, magga sujuod ka sa akin." Sa madaling salita, una niyang ipinakita na siya raw ang may kapangyarihang iligtas si Barsisa. Pero sa katotohanan, ito'y isang huling bitag upang mahulog siya sa shirk, pagtatambal sa Allah bago siya mamatay. Sa sobrang takot at desperasyon, sumunod si Barsisa at dito siya tuluyang nahulog sa shirk, pinakamalaking kasalanan, bago siya pinugutan ng ulo. Ang kwento ni Barsisa ay malinaw na aral. Walang ligtas sa tukso ng syaitan, kahit gaano pa karaming ibada o pagsamba ang nagawa. Ang maliit na kasalanan, pag-uusap lamang. Kapag hindi pinutol, hahantong sa malaking kasalanan. Ang pagtatakip ng kasalanan ay nauuwi sa mas mabigat na kasalanan. Ang tunay na kaligtasan ay nasa katapatan at takwa, hindi sa dami ng pagsamba. Si Shaitan ay hindi kailanman kakampi natin. Hihilahin ka niya hanggang sa mahulog ka sa kanyang patibong. Naway nagsilbing aral sa atin itong kwento ni Barsisa na isang abid matindi ang pagsamba sa Allah. Ngunit nagawa pa siyang mahila ni Shaitan sa kanyang patibong. Alam naman natin hindi titigil si Shaitan.
Hanggat hindi niya tayo nahuhulog sa kanyang patibong, lagi tayo magpakupkop sa Allah laban sa sinumpang syaitan.